kumita yan ng something like almost 800 million. Wow! May balaso ka ba doon? Bagets, ang mga bago, may mga attitude. Grabe sila. Ano yung pinakamahirap na bahagi ng buhay mo na ayaw mo na balikan? Yung kidnapping ko. Oh my God. Kinidnap ka? Akala ko mamamatay na ako. Dapat ang gobyerno ang siyang gumawa na. That's it. That is the point. Okay everyone, this is Jovi Vargas, the #1 celebrity sidekick in the Philippines. Ngayon po ay meron mo kaming special na kaibigan. Siyempre, kumari na ni matatawag na isang actress, kinikilalang singer at comedian. Yes. Award-winning comedian. Ang inabangan sa movie, very controversial yung movie, which is Made in Malacanang. Please welcome Miss Beverly Salviejo! Naku, thank you naman. At tama yung aking apelido. With Salviejo. Okay, Beverly, pag-uusapan natin ngayon ang kung paano nagsimula. Sino ba talaga si Beverly Salviejo? Noong panahon ng kanyang kabataan? Salviejo. Salviejo. Oo, kaya ako gustong i-emphasize yung Salviejo. Salviejo. Kasi merong akong ang tawag doon poser sa Twitter. Kaya pala nakalagay na orig. Kasi ang dami kong posers and then ito nga Beverly Salviejo. Diyos ko, lahat na lang ng mga tao sa GMA7 kasama si Ruru Madrid. Binash! Alam mo yung Diyos ko, day. Pati si Regine, binabash niya lahat yun. Ay, Diyos ko, sabi ko, puro mga big stars ito. Baka mamaya yung kanilang mga fans. Di ba makita ako sa mall, biglaan na lang akong talpakan. Pero sabi nila, pag marami kang basher, ibig sabihin. Hindi, pero relevant ka. Well, the bashers, I do not know about them kung marami sila. But this particular person who is Beverly Salviejo, na ginamit niya pati yung pictures ko, pati yung persona ko, ay nang bash ng mga maraming artista. Na baka akalain ng mga artistang yun, ako yun. Hindi po ako yun. Pero naniniwala ka ba na ang basher daw sometimes kakilala mo rin daw? Ay, oo. Kung minsan gumagamit sila ng mga trolls or gumagamit sila ng another account, ng fake account, just para lang ikaw ay i-bash. Pero ako naman kasi I am very, maano ako sa mga makipagdiskusyon. Una muna, edukado. Ni English ka, etc., fine. Pero kapag kayan ay nag-ano na siya ng personal, ay, teka lang. Kung ganun na, ay, ma'am, na may personal ka na, get out of my wall. You are taking advantage of my audience. Excuse me? Okay lang ako makipagdiskusyon kapag magkaiba kami ng point of view. Pero, kapag personal na ang tira, hindi na. So, papatulan mo ang basher? Pinapatulan si Kumaring Poco, pinapatulan talaga ang basher. Hindi, I will discuss, pero kapag ka nga pangit na yung, gaya nung sasabihin na, ikaw kung makapagsalita ka, burug-burug naman ang mukha mo. What yung mukha ko? What has it got to do with what we are discussing? Yeah. Teka lang. Sabi mo, hey, get out of my wall. If gusto mo magkaroon ng audience, doon ka sa wall mo, huwag ka dito. Para lang ibarubal ako, teka lang. Di ba? Tama naman yun. Salviejo! Gusto ko ikwento mo yung kahit mga konting bahagi man lang ng part ng buhay mo. Ay, Diyos ko, alam mo bang, bata pa lang ako, ang akin lagi na lang akong sa klase namin ay first part o second part of the program kapag meron kaming mga kakanta, ganyan. Kasi bata pa lang ako, kumakanta na ako. And then, nung pagdating ng itong boyfriend ko, sabi niya, uy, mag-audition tayo sa Metropolitan Theater. Naghahanap sila ngayon ng numbers. Alam mo, meron akong sa audition yung rejection. Baka hindi ka matanggap kaya lang kasi boyfriend. Baka mamaya, hindi ko samahan. Iba ang sumama. Ay, teka lang, di sinamahan ko. Natanggap ako as a regular member of the chorus. Sa lahat
ng mga shows, lahat ng mga productions. Kasama na rin yung pagkanta sa patay, Sigurado? Hindi, Walang biro. Oo, pagkanta sa kasal, pagkanta sa binyag, lahat yun. Niraraket namin yun. Nakasama na ako dun sa Metropolitan Theater from 1980 to 1986. Okay. In 1983 or 82, nagpa-audition naman sila sa Magsimula Ka. Doon sa Magsimula Ka, kaming dalawa ni Jograd de la Torre yung naging... I remember Magsimula Ka. Kami naman yung naging comedy tandem. Okay. So, nung from there, doon naman ako nakita ng mga writers and directors ng TV and movie at doon na ako na-cast sa Urbana Felisa and Others starring Mitch Valdez and teatro ito? Hindi, TV na to, TV. Channel 7. Channel 7? Oo. Ito po kayo nag-start? 1984. Yun ang unang-unang kong TV show. Pero ang role mo doon as Hindi, syempre, maid. maid. Diba? Oo. Ako si Toya, ang maid ni Mr. Truman, who na-plinay ni Lou Veloso. From there, nagkaroon ako ng unang pelikula ko. Ang unang pelikula ko was Working Girls 1. Ano, Working Girls? 1. Sila Carmi Martin, Carmi diba? Martin, yan. Di ba? Ang cute yung Carmi doon. Oo. Ano din po ang goal niyo doon, Miss Beverly? Maid. Ayun po ako. Ay, alam niyo ba si Beverly? Nagtapos yan sa UST. UST kayo. As course? BS Math. BS. Oh, ang layo ata ng BS Math sa pagiging artista. Hindi kasi gusto ko noon sana sa Conservatory of Music. But sabi ng tatay ko, walang pera dyan. Hindi ka magkakatrabaho dyan. Pero nung pagpasok ko sa Metropolitan Theater, estudyante pa lang ako on my last year of college. Well, Diyos ko dad, ayan na siya. Anak, ipagagawa ko yung kotse. Tingin panggawa. Di ba? Kasi noon, kahit maliit lang yung talent fee namin, mas malaki ang talent fee ko for 2 weeks kaysa doon sa 1 month kong pagtuturo. So, mas pinili mo na lang ang pagiging artista? Love ko ang magturo, pero gustong-gusto ko talaga mag-perform. Yung sa Got to Believe, yung Got to Believe kasi, mayordoma ako doon. Pero galit ako kay Catherine. So, maldita ka dito? Maldita ako doon. So may pagkapagpabida po kayo doon? Oo, pero yung aking character doon, si Tarantina, siya ay nagte-trending. Oo, kasi nga, inaano ko si Catherine. Ayaw nilang inapi si Catherine. Ayaw nila, galit sila sa akin. And then there's another one, bukod sa Bilangin Mo ang Bituin sa Langit, ay yung Ghost Bride. The Ghost Bride kasi, ako ay isang Chinese na matanda na medyo demented. Of course, ang aking accent ay Chinese. And then medyo demented. Ang sabi nga sa akin ni Direk Chito, Beverly, there is a fine line between dementia and being retarded. So wag kang tatalon doon sa retarded. Demented ka lang, okay? Forevermore. Bakit? Unang-una ang lugar namin, Baguio. Malamig. Mayak-maya naman kami ng ukay-ukay. Bakit daw? Dahil ang aking character ay parang si Carrie Bradshaw. Siya ang fashion plate. Pero maid pa rin. Executive assistant sa isang hotel. Bongga. Speaks very little Tagalog, mostly in English. Oh, di ba? Kaya pati yung mga konyo-konyo, hey, tita, it's Aunt Meg, let's have some ketchup with her. Ganon, ang aking ay biglang mula doon sa mga masa-masa. Uy, nagkaroon na ako ng fans na medyo matataas ang antas ng buhay. Oo. Well, of course, gustong-gusto ko din ang Bilangin Mo ang Bituin sa Langit. Kasi nag-transition kami ni Nora Honor from... kasama mo si Nora? Bilangin Mo ang Bituin sa Langit is one of the biggest films of Nora Honor na hanggang ngayon pinag-uusapan pa.
kasama mo sa showbiz, no? Sino ang masasabi mong sila yung gusto kong makasama ka? Si Elizabeth Oropesa. Bakit? Eh, Diyos ko, si Elizabeth Oropesa, ano na yan eh, parang total package. Kaibigan mo, confidant mo. Di ba kasama mo yan sa ano? Sa meeting Malacanang. We ate it well. Ang sarap-sarap na Gusto ko po yan si Miss Elizabeth. Ang sarap-sarap mo. Very professional. Like siya pinapanood po sa mga TikTok niya, sa YouTube niya. Ay, pero karamihan dyan, ang sarap-sarap kasama. Kaya lang si Miss Elizabeth Oropesa, iba kasi yung level. Sige. Iba-iba level. May friendship na doon. Miss Beverly po, babalikan ko po yung sinabi niyo po kanina, about doon po sa may attitude na mga artists. Meron po ba kayong mga experience, hindi magandang experiences sa mga ibang co-artists po ninyo? Oo naman. Alam mo, ako, since nandito ko sa level na to, ano na yun, para bang, sige na nga. Dead man na lang. Ano po ba ito? Mga kilala na po bang artista? Marami naman. Merong gano'n. Pwede po kayo natin Pero magpapalisa? hindi na. Pero ang kwan ko is pet peeves ko. Yung, lalo na yung sa mga bagets na mga akala nila, sila na yung nagkaroon ng konting pangalan, sila na yung ano. Actually, madalas po ganun talaga yung attitude na yun. Biruin mo, kunyari, di andyan sila sa isang kwarto, pumasok ako. Eh ako pag pumapasok ako sa ano, hindi lang ako pumapasok, hello everybody, good morning! Tapos, sabing gano'n ng mga bagets. Tapos parang, sino ka? Sila! Parang gano'n. And then, they went back to their whatever it is. You're not being, Ganun. Okay. Pero matagal na ako, baguhan lang sila. Oo. Okay, so, awa ng Diyos, wala na silang career. Yung kaibahan ng nung panahon na showbiz noon at ang showbiz ngayon. Ano masasabi mo ngayon? Ano ang difference nila ngayon? Ngayon kasi, marami na tayong mga Big Brother, yung mga ganun. Mga talent searches. Ang dami-dami na nun. Plus, meron tayong social media. Na, kuminsan, yung mga influencers na sumikat sa TikTok, na wala namang gagawin kunyari sa isang show. Kasi sila daw yung sikat, so sila yung kukunin, pero wala silang gagawin. I mean, this is a show. Bakit ka kukuha ng somebody who cannot dish out a show, di ba? At saka ngayon, ang mga bagets, ang mga bago, may mga attitude! Grabe sila! Oo. Parang feeling nila, kami yung sikat ngayon, kaya tabi ka, parang ganun. Wala silang paggalang sa stature ng mga nauna sa kanila. In this business, well, in any business, gratefulness is a big, big virtue. You have to be very thankful for all these people na nauna sa iyo because hindi mag-exist itong pinasok mo kung wala yung mga nauna sa iyo na nag-nurture nitong ano na ito. Ano ko to ng campaign? Talaga? Oo, samantalang kami mga artista, nasa isang tent kami, na magkakasama kami doon, andun kami, nagme-makeup. Yung isang grupo na siguro mga ilan lang sila nagpa-perform, pero ang dami-dami kasi nilang kasama. Isang tent sila. Talaga? May pumasok, nagkamali. Galit na galit yung ano, sino ba yung bastos na ganon? Bakit sila ganon? Parang kabila mundo. Hindi, marami ng ganon kasi hindi sila na-train kung papaano dapat ang galawan dito. Ang mga seniors ay dapat mong binibigyan ng pahalaga. Ano maipapayo mo sa mga taong gustong pumasok sa showbiz? Kailangan po, hindi po kayo papasok dyan dahil sa pera. Dapat papasok kayo sa show business kasi you have something to offer. Yeah. Ibig sabihin, you have the talent, you have the patience, you have the perseverance, the persistence, at yung willingness to learn. Kasi hindi porke marunong ka na umiyak yun na yun. Hindi. Sa pag-aarte po, meron po tayong tinatawag na nuance. Hindi porke sinabi mo, ayoko niyan. Ang dami-daming ways para sabihin nung ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan!
Di ba? Isang, dalawang words. Iba-iba pero emotion. iba-iba yung papaano mo sasabihin. Depende kasi sa depende kasi sa sitwasyon na ibibigay sa iyo. So which means, hindi po pwedeng, iyak, tawa, yun na yun. Hindi po ganun yun. You have to have the heart, you have to have the talent, and you have to have yung pong willingness to learn. At saka, yung tama pong attitude. Yes, yun ang number one, syempre. Oo, yun nga. Miss Beverly, napakatagal niyo na pong stand-up comedian na po. So, sa palagay niyo po, ano po yung difference naman ng stand-up comedian before at ngayon po? Yung stand-up comedian kasi, nag-umpisa yan sa mga sing-along bars. Yes. Dahil iba yung sa pelikula at saka sa TV, magkaiba yun. Wala naman masyadong ipinagkaiba, except na maraming mga, they get a kick out of pagpapahiya sa mga, or yung tututukan yung isang tao, matatapos na yung oras mo, siya pa rin. Yung bang talagang umaabot ako doon sa, oh my God, tama na. Sa akin, na bilang nanonood, parang I feel for the person, na parang napapahiya na, masyado ng pag gano'n na yung sobra na yung, nag-cringe na din akong gano'n. Kasi I try in my stand-up na hindi masyadong nakaka-offend. Funny pa din, in a nice way naman. May paborito po ba kayong stand-up comedian ngayon? Sa mga stand-up comedian po ngayon? Ay nako, hindi po local. Si Jokoy, of course. Okay. International din. International. Oo, kasi although marami ding mga gaya ni, patay na si Kim Idol. Si Chad Kimis. Yes, magaling din po yan. Napakahusay din. How about po si Miss Beverly? Vice ganda. Sorry, hindi ko po siya napapanood. Nakasama na ako sa mga shows. Pero pagkasama ka sa show, hindi mo siya napapanood Kasi habang nag-show ka, nandun ka sa dressing room. 'Di ba? So, ang maaano ko lang sa kanya, yung kanyang showtime. Pagiging host lang po niya. Hindi ko pa siya napapanood personally. Ano yung pinakamahirap na bahagi ng buhay mo na ayaw mo nang balikan? Yung kidnapping ko. Oh my God. Wait, kinidnap ka? I was smashed. Really? Hindi naman. Anong age ka noon? Bakit pa ngayon po namin nadinig yan po? Kasi hindi naman, I am such a private person. I do not pero ano yan? Anong age ka noon? Siguro mga between 30 and 40. Na-trauma ka doon? Oo naman. Kahit naman ang aming sex life ng asawa ko, was... Talaga? Kidnap. Kasi ayokong mahawakan Nandidiri ako sa hawak. Kasi ang kidnapping, pwede kang patayin, di ba? Akala ko mamamatay na ako. Pwede po namin malaman, paano po nangyari? Pumunta ako sa isang mall. Kasama mo asawa mo nun? Hindi, ako lang mag-isa. Ang asawa ko kasi is an OFW, so mostly he is not around. So anyway, meron akong shooting kinabukasan for Seiko, and I will be away for something like... Artista ka na, no? Oo. For something like a week. So, pumunta ako sa mall para bumili ng ilang damit, ilang blouses, at saka pambaon ng anak ko for 1 week. Ngayon, umuulan. So, syempre, nandun lang kami, hintay kami, medyo na yung ulan. At saka naman ako pumunta na sa kotse ko, sinabayan ako sa kotse. Pumasok sa kotse ko. Na ang akala, ilang tao to? Dalawa sila, pero yung una, na nag-yank ng kotse kong ng pintuan, kasi noong sinara kong ganyan, inipit niya yung kamay niya, tapos talagang sabi ko, "Hay! Kotse ka pa!" Akala ko nagkamali lang. Pero sabi, usog. Mamaya nag-struggle na kami, na yung paa ko, ginanyan ko sa windshield. Ito, maibaba. Pero ito, supposedly, ang ano natin, di ba? Ang ating, ganyan. Dapat ganyan no? Ito hindi. Ito, maganon. Paganyan. Saka dinala. Nung una, ang sinasabi nila, hindi. Ang sinasabi nila, dalhin natin sa hideout. 'Yun yung turning. Oh my God. Di siyempre, po, etc. So, anyway, meron akong shooting kinabukasan for Seiko, and I will be away for something like a week. So,
Tapos mamaya-maya, dinala ako sa isang lugar na hindi ko, kasi piniringan ako. Lagi ako, gaya ni Maricel, ang nakuha ko kay Maricel, yung laging merong kandalang lampin, na pampunas, ganyan. Ngayon, di lagi, may pamuna, tsaka yun yung pinampandong ko. Yun ang pinangpirin sa akin. Na nung pagtingin na akong ganyan, eto na, sabi niya gano'n, tatanggalan kita ng piring, pero wag kang behave ka lang. Or else. Kakita mo yung mga lalaki na yan, kasama namin yan. May dami mga lalaki doon sa ano. Ngayon, since hindi ko naman alam yung lugar, hindi naman ako masyadong, di ipinasok ako doon sa isang kwarto at doon inubaran ako, I was smashed, etc. At tiningnan lahat-lahat ng pati pictures. Kaya hindi ako nagdadala na ng pictures ng mga anak ko. Hindi ko very seldom ko silang kunan ng litrato. Ayoko nung nakikita ng mga tao kung sino yung at saka yung aking personal circumstances, etc. Siyempre, kinuha ang pera, etc. Ngayon, pinapainom nila ako ng pilit ng beer para palabasin siguro nila ako from hindsight, palabasin nila na lasing ako. Okay. So, siyempre ako, ginagawa, hindi naman ako umiinom, hindi ko naman gusto lasing. Kaya noong nung lumabas kami, andoon yung mga lalaki na akala ko kasama talaga nila. Yung pala, a week after, meron akong performance, a week after, may trauma ka pa, magpapatawa ako. Dumaan kami doon sa lugar na yun, sa street na yun. Nakita ko kasi noong piniringan ako ulit, hindi nila naipiring na maganda. Nakita ko yung sign. Sa skyline, yung Amon. Kasi gabi, Amon. Nung gabing nung pumunta kami doon sa show, nakita ko, yun yung nakita ko noong Amon na skyline. Pagtingin ko ganyan, motel. Motel pala yung pinagdala. Pero paano kanila? Pinakawalan? Di nagpunta kami sa ATM, wala silang makuha sa ATM kung hindi yung maintaining balance kasi kalilipat ko lang ng bangko at puro cheque pala. Swerte! Kukuha ko lang ng lahat ng cheque ko. Noon kasi alam mo, sa lahat ng mga movie outfits, may pelikula ako. Ganun ako kalakas kumita. Diyos ko, lahat yan, puro may mga cheque, ang laki ng kaya lang, maintaining balance lang yung nakuha nila. Bakit gano'n? Wala kaming makuha sa... Sinabi ko naman kasi sa inyo cheque ang laman yan, kakapasok ko lang kahapon ganyan. Isinakay nila ako, pagkatapos, I do not know kung may konsyensya sila, sabi nila, ingatan mo yung mga anak mo binigyan ako ng 50 pesos at saka ng aking payong, at sumakay ka na ng taxi, umuulan kasi. Pagkatapos, umarurot na sila, dala-dala yung coach ko and everything in it. Hindi na hinanap ng polisya, yung coach mo? Karna? Hindi nang makita. Baka sabi, chinap-chap na So possible nakilala po kayo ng mga kidnapper since artista? Nakilala nila ako nung nandoon kami sa loob ng room. Kasi kinalkal nila lahat yung gamit ko And then nakita nila yung artista ka ba? Kasi nakita nila yung pictorial, may pictorial akong pictorial pictures. Tapos artista ka ba? Ganun. So ibig sabihin, nung panahon na yun, uso ang kidnapping? Oo, yun yung uso ang kidnapping. Kakatakot pa. Yun yung time na uso yung kidnapping. So na-experience mo? Na-experience. Kaya lang ito, hindi sila yung RSG. Ano ba yung RSG noon? Red Scorpion Group. Hindi sila yung Red Scorpion Group. Ito lang yung mga nakikiride na mga bagets. Na gusto lang, small lang. they want to take advantage of yung scare. Na ganito kaya. Ganon. I was just the perfect victim. I am alone. I am a woman. Maliit ako. It's gabi. Ano naman ang pinakamasayang bahagi ng buhay? Yes. Alam mo, yung iba sasabihin nila, yung naging ina ako, I'm sorry po, masakit po. Kasi cesarean ako Ang sakit-sakit. Ang pinakamasayang mga panahon ko ay when I am on stage performing, and yung mga tao, tuwan-tuwa, makikita mo yung mga ngiti. Tapos yung mga ulo nila na gumaganyan dahil tawa sila ng tawa. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam.
sa yung buhay ko. ma-accept ka ng tao. Oo, yung magandang pagtanggap, magandang reaksyon sa ginagawa mo, na nagpapatawa ka at nakakatawa ka. Mahirap kasi yung nagpapatawa ka tapos walang tumatawa. Oo, yun ang pinakamahirap. Yun ang pinakamasakit. Ganun niyo po alam yung craft niyo. Oo, yeah. I love my craft. Sabi ko nga sa'yo, I would love kung ako ay pagbibigyan ng Diyos if I die on stage. Yeah. Parang si Chocolate namatay sa ano, dahil sa Yes, nag-perform that nga lang inuwi siya. Dinala na siya sa hospital. That was really very tragic. I have a friend who was singing. Wah! Last note! Dahil? Oh my God. Meron ako isang friend na gano'n. Because of the heart siguro ha. Probably. Talagang tinapos niya lang yung kanta. And siya pala gusto mo namin magpasalamat po sa Kapilyon allowing us here to use their function room. In fairness, masarap. Ang sarap ng kanilang bolognese. Alam niyo lang po kung ano mapipitas ko sa kanila. Ang dami. Hirap na hirap ako ubusin. At ang sarap ng chocolate. Ako tinanong, in-order ko. So lahat chocolate. Pati yung macchiato. I'm inviting you all here sa Kapilyon. Sa inyo ang kanilang food kasi alam ko talaga masisiyahan tayo sa kanilang pagkain. Punta tayo sa pelikulang Made in Malacanang. Paano ka napunta doon? Ikaw ba'y pinili? Ikaw ba'y nag-audition? Kasi ang ganda-ganda ng role mo doon eh. Maraming natuwa talaga doon. Ay, maraming Yung salamat. parang yung isa sa nagbigay buhay doon sa pelikulang yun. I think. Kaya nga ako isa sa akong natuwa. Inabangan ko yung part 2 rin. Nag-apply po ako kay Direk Daryl. Hindi nga, walang biro. Nag-PM ako sa kanya. I still have my PM. Nag-PM ako sa kanya, Direk, sabi ganun, you're going to make Made in Malacanang. Alam niyo po, lahat ng mga roles ko halos sa career ko, ako ay made. Alam mo, nung binabasa ko yung script, hindi siya yung super laugh out loud na mga, maganda yung circumstances. Pero yung ako, okay lang, okay, sige. So I can do it. Hindi ko alam na yung ginawa ko will have an impact on the audience. Hindi ko alam. Isa po kasi kayo sa bumuhay nung movie talaga. Akala ko, basta ang inano ko lang is, nag-act out ako ng may realism as far as the character is concerned. Kasi ang sinabi niya, Ilocano ka, ikaw yung saksi sa ganito, etc., etc. So from there, gumawa na ako ng sarili kong character. Oo. So mapapansin mo doon sa iyakin siya. Iyakin siya, di ba? Ako gumawa noon. Hindi naman sinabi na umiiyak si Biday. Walang ganun eh. Kumanta ka doon, di ba? Oo, kumanta ako. Gusto ko malaman kung anong part na ng gustong-gusto mo. Alam mo, gustong-gusto ko yun. Isa yun sa mga tinanong niya sa akin. Pag pinakanta ba kita ng dahil sa'yo, okay lang? Yes, Direk, I would love to. Isa yun sa mga ano. Ano bang, alam mo lahat kasi ng mga eksena ko, cute pala. In fairness. Kasi nung ginagawa namin, Hindi mo napanood yun, no? Hindi, nung ginagawa Ano yung ginagawa? Hindi, siyempre. Nung ginagawa namin, para lang siyang ordinaryo. Something. Nung pinanood mo, nabigla ka. Nung napanood na, uy, okay yun. Tapos maririnig mo ang reaction ng mga tao. Sabi ko, wow, may reaction na gano'n. Oo. Saka ano yung mga katabi ko, sabi nila, nung kumanta ka ng dahil niya, oh, lip sync ba yun? Sabi ko, hindi boses niya yun. Kasi yung isa naman nasa likod, siya ba yun? Hindi nga ako makatabayan. Hindi nila alam na kumakanta ka. Baka pwede tayong humingi ng konting maliit na doon sa abas dahil sa kinanta niya. Yung dahil sa'yo. Kung tunay man ako, ay alipin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Kinilabutan na ako. Soprano yun, di ba? Tama ba ako soprano? Soprano. Ang galing ng, I have to, doff my hats off to. Ito si Maron Honor. Grabe siya. Nung ni-record ko siya, a cappella siya. Tapos mamaya-maya, nung nilagyan na ng, nagulat ako, nilagyan ng sinabayan ng music. Pero may babaw pa rin ang boses mo. Oo, pero ibig kong sabihin,
Hindi siya totally, kung papanoorin mo ulit, pansinin mo, hindi na siya a cappella all throughout, but I recorded it, a cappella lahat. Nung nag-mixing na sila, meron na siyang tugtog. Ang isang paborito ko kasi yung confrontation ni Bongbong at saka ni FM. Yung nasa kwarto ka. Oo, yung yung scene na yun. Alam mo, di syempre, di gumano na ako sa likod ng sopa, no? Andun ako sa likod ng sopa habang kinukunan yon. Dahil alam mo, isang ni Daryl Yap ay hindi siya gumagamit ng maraming cameras. Iisa lang camera niya. Kung mapapansin mo, di ba umiikot yun? Umiikot yung camera niya. Iisa lang yun. So, walang cut. Lahat yung eksena na yun, isang take lang yun. So, kailangan kabisado ng artista ang kanilang mga linya. Okay, mga linya. So, habang nandun naman ako sa likod, iyak naman ako ng iyak kasi nakikinig ako sa usapan nila. Iyak ako ng iyak. Kaya paglabas ko, tiptoe, pero tiptoe. This is the real story? Or in-adapt lang talaga? Hindi, I think direct made some interviews among the maids na buhay pa. Pero ikaw, yung part mo, role, buhay pa siya. Buhay pa si siya. Manang Biday. Na-meet mo? Oo. May picture ako. So, yung ginawa mo, except na ang sinabi lang kasi ni Direk, yun daw roles naming tatlo, ay composite na ng 11 maids. Okay. Iba yung nakasaksi ng confrontation, iba yung Kaya lang, pinag-isa niya sa isang tao. Sa tatlo. Oo, sa isang tao. Ay, yung 11 maids, sabi niya kasi, alam mo namang magkakast ako ng 11 maids. It's based on the true story pala ang Made in Malacanang. Well, based on the accounts of the maids. The maids, Oo. I do not know kung how accurate, kung 100% ba yan. Probably meron na siyang doon, tinatawag mong artistic license. After po ng movie, di ba nag-election na po? Kumusta po yung relationship po sa mga Marcoses? Nagkaroon po ba kayo ng, after niya manalo ni BBM? Pareho pa rin. Alam mo, hindi na... Supporters pa din po kayo? I still support them. Meron po ba kayong tampo or something sa ating... Tampo na, lang, kasi noong panahon kasi ni Imelda, ang arts and culture, yan ang kanilang papaano mo aayusin ang psyche ng Pilipino. Ginagamit arts and culture. Papaano mo pagagandahin ang pakiramdam ng tao bilang Pilipino, ang kanilang pagiging nationalistic. Arts and culture ang ginagamit. Paano mong gagawin na internationally known ang mga Pilipino gaya ni Cecil Licar and all these other artists na gano'n, at paano mo sila ma-expose sa mga international like Van Cliburn and arts and culture ang ginagamit. Ngayon ang feeling ko lang, arts and culture ay napapabayaan. Na dapat yun ang ating weapon, ang ating gagamitin para ang mga tao natin ay pati values nila ay ma-form ng maganda. So kailangan ma-educate ang mga kabataan. Oo, at saka ma-nurture din yung pagmamahal natin sa ating bayan at kung saan tayo galing. You know what? When you sing Kundiman, ano ang reaksyon ng mga bagets? Hindi nga! Di ba, instead of appreciating it, you go to Japan, you go to Korea, ang kanilang kultura ay kanilang mahal nila, nurtured na buhay na buhay ang kultura nila. Pero dito, binabash. Hindi masyado napapahalagahan. Oo, hindi masyado napapahalagahan. Bakit? Kasi wala na silang nakikita kung hindi Korean novela, hip-hop. Huwag nating kalimutan kung saan tayo galing, hindi dapat kung ano yung ating nakaraan. Dapat ang gobyerno ang siyang gumawa niya. That's it. That is the point. So, balik tayo sa Malacanang. Made in Malacanang. Okay. Magkakaroon ba ito ng part 2? Sabi, at ang sabi ay baka imbes daw na pelikula ay gagawin daw serye. But I do not know. Ano ba ang budget? Wala naman akong dyan. Parang mas gusto kong pelikula. These are just mga rumors. Sabi, but I think there will be some changes.
Tanong ko lang po, yung mga taping days nyo ba sa Made in Malacanang, and dalawa po yan, di ba? Made in Malacanang and Martyr or Murderer. May mga times po ba na may bumibisitang family ng mga Marquezes? Hindi sila nakikialam. Even once po, wala pong bumisita? Ang bumibisita lang noon na nakikita ko was Aimee. Oo. Okay. Na nagdadala siya ng food. So may personal ano po kayo kay Miss Aimee Marcos that time? Pero maliit lang, hindi na kasi ito ang isa sa mga hindi ako palalapit sa powerful. Nahihiya ako, kunyari kahit Joby. Nahihiya Joby. Hindi ako palalapit. Nalito na si Aimee, mabait si Aimee. Mabait si Aimee. Sobrang bait. Napakaano lang. At saka bakla. Alam niyo po ba na si Joby po ang humula na si BBM ang mananalo? Ay, oo, napanood ko yan. Ako na yung Siya na po nag-iisang psychic na nagpangalan kay BBM na mananalo bilang presidente. Napanood ko yan, napanood ko. Yes. Kaya nga nakakatakot Kaya magandang po kayo ng mga tanong nyo. Ang taas kasi ng Yes. ng batting average. And Miss Beverly, meron po ba kayong mga life lessons na maibibigay po ninyo sa ating mga manonood, lalo-lalo po sa mga kabataan po ngayon? Okay. This one, I live by it. Kasi, gratefulness is a very, very good virtue. Correct. Alam niyo po mga kaibigan, kahit sa kapwa natin, kahit na sa Diyos, yung pagiging thankful and grateful for anything and everything, malaki man o maliit, ang laki pong impact nun sa buhay natin. Believe me. Believe. Like and subscribe sa Jovi Vargas!